Yes. Isang mapagpalang araw, Luzon, Visayas at Mindanao. Magandang hapon, magandang gabi, magandang umaga sa lahat ng OFW na nasa iba't ibang panig ng mundo. Okay? So ito mga kababayan ito po kasing si Senador Jingo Estrada ay may paunang banat dito kay incoming PNP Chief General Nicolas Torre. Ito po ang sabi ni Jinggoy. Ito po ang sabi ni Senador Jingo Estrada. For me, kung ako ang tatanungin, that is not a good choice. Bakit naman, Senador Jinggoy? Bakit mo nasabi na hindi magandang choice itong si Torre bilang PNP Chief? Bakit naman? Sabi ni Jinggoy, ngayon lang tayo nagkaroon ng napaka-arroganting chief PNP. Naku! Sa social media, sasabihin ng isang sitting senator, hindi lang basta senador, kung ako kay General Torre, medyo kabahan ako dito kung ganun. Sasabihin ng isang sitting senador, Jingo Estrada, na napaka-arroganting PNP chief. Bakit kaninyo? Bakit kailangan kabahan dito si General Nicolas Torre? Kasi ito si Jinggoy, mga kababayan, siya po ay membro ng Commission on Appointments. Ang tanong ko dito ngayon, gagamitin kaya ni Senador Jinggoy ang kanyang kapangyarihan bilang CA member para i-block itong appointment ni Torre bilang PNP chief? Ayan, tanong natin. Ayan ang ating katanungan. Alam po ninyo mga kababayan sa Senado, hindi lang po si Senador Jinggoy ang membro ng CA. Nandyan si Senador Bato de la Rosa, Senador Bongo at Senador Cynthia Villar. Ayan po ay mga Duterte alay. Duterte alay po yan. Maging itong si Senador Jinggoy ay isa din po yung masasabi natin na Duterte alay. Akala nyo ba naman nung kailan ba yun nung nagsagawa ng Senate hearing itong si Senador Amy Marcos, at doon pinatawag itong si Torre, si Marbil, si Boying, DOJ Secretary, sino pa ba? Si Gibo, si John Vic. Humarap sila doon. At nung tinanong si Torre patungkol sa kanyang ginawang pag-aresto kay dating Pangulong Duterte, nakitang-kita natin kung paano persahang binitbit ang dating Pangulo. Kitang-kita natin kung paano tratuhin ang dating Pangulo. Siyempre, ito pong nung time na yon, itong si Jingo Estrada ay nagsalita, kinumpronta itong si Torre, bagamat via Zoom, hindi personal, pero maanghang po yung sinabi ni Jinggoy doon sinabi ni Jinggoy doon sa kanyang pag-usisa kay Torre. Nabanggit ni Jinggoy na para daw bumalik sa kanyang alaala noong sila bitbitin ng kapulisan mula sa Malacanang, nung sila bumaba kasama ang kanyang tatay na si dating Pangulong Irap Estrada. Nakita din po natin yun kung paano bitbitin ng PNP, kung paano tratuhin ng kapulisan itong mag-ama, presidente at dating senador. At that time, si Jinggoy, senador na yun Kitang-kita po natin yun. Kaya sabi ni Jinggoy, parang nag-flashback sa kanyang isipan yung nangyari sa dating Pangulong Duterte.
Kaya sabi niya ay napakasakit daw yun. Sabi niya, napakasakit. Bilang dating Pangulo, bitbitin na babastusin ng isang masabi nating pulis. Siyempre, di ba, kahit naman ang dating Pangulo ay wala na sa pwesto, kailangan igalang mo pa rin bilang dating Commander-in-Chief. Ganun dapat yun eh. Kaya hindi natin masisisi kung itong si Senador Jinggoy ganyan po ang kanyang sentimiento sa dinanas ng dating Pangulo. Kaya niya siguro nasabi na itong si Torre ay napaka-arrogante. Kitang-kita naman dun eh. Maraming nga nabuisit dun. Kay Torre. Maraming galit kay Torre. Hindi lang yun. Doon sa QOGC, ganun din. Diba? Kaya, ang tanong natin, papasa kaya itong si Torre sa Commission on Appointments sa pagsalang niya? Yan po ating masasabi. Diba? Tingnan ko lang kung pag humarap itong si General Nicolas Torre sa Commission on Appointment, tingnan ko lang kung lalabas ba ang kanyang pagiging matapang, matikas. Matikas na pulis. Matikas daw eh. Di ba matikas? Kitang-kita niya naman dun. Sa QGC, dun sa bayon. Sa nung araw ng arrestuhan si dating Pangulo Duterte, sama yun sa nakalimutan ko na eh. Villamor. Di ba? Kaya ako masasabi ko mga kababayan, nasa kamay ng mga senador kung sa palagay nila ay hindi karapat-dapat, wala silang kumpiyansa kay Torre bilang maging isang pinuno ng kapulisan, bilang magiging leader ng kapulisan, ay nasa kamay nila ang pagpapasya. Okay? Sila ay binigyan ng batas na kapangyarihan para husgahan na ayon sa kanilang konsensya, sa kanilang nakikita, ang isang magiging pinuno ng pulis. Kasi isa pa dyan sa iniisip ko mga kababayan, kasi ito, di ba, itong si Torre mayroon mga nakasampang kaso. Kamakailan itong si Senador Amy Marcos, meron yata sinampang kaso doon sa ombudsman. Kasama yata doon si Torre, kung di ako nagkakamali. And then meron pang babae naman nagsampa din ng kaso laban kay Torre at sa kanyang mga kasamahan. Nabasa ko yun napanood ko yun sa balita nabasa ko sa mga social media, maging sa mainstream media, nabasa ko yun. Na itong si Torre ay sinampa ng kasong ano ba yun? Arbitrary ba yun? Alimutan ko na o serious illegal detention. Okay? Then hindi ko alam kung yung QOGC ba ay nagsampa ba ng kaso sa laban kay Torre? Ang masasabi ko, dadaan sa botos ng karayom malamang si Torre sa pagsalang niya sa Commission on Appointments. General, maganda sana kung na-promote ka bilang PNP chief, na kita yung pagiging isang yung masabi natin na karapat-dapat na karakter ng isang PNP chief, sana wala kang alalahanin
Oh, di ba, General? Kaso lang, meron mga hindi ka nais-nais sa inyong ugali, sa inyong kilos, sa inyong naging estilo. Hindi ko alam kung iyon ba ay pakitang gilas lang ni General Torre o talagang siya ay masasabi natin na matikas na pulis. Matapang na pulis. O sadyang naghangad na ng promotion kaya nagawa niya. Yan ang ating katanungan. Di ba? Baka lang dahil sa gusto niyang ma-promote, kaya naging ganun siya. Yan ang ating katanungan. Tayo po ay nagtatanong, mga kababayan.